Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Domoy. Taong 1955, San Fernando, Cebu. Itong mga panahong ito, nasa edad 45 anyos na itong si Domoy. Meron na siya noong asawa at 3 anak. Bagaman payak ang kanilang pamumuhay, kahit papaano nakakakain naman sila ng 3 beses sa isang araw. Walang matinong trabaho itong si Domoy. Kung saan sa tingin niyang kikita siya, doon siya. Minsan nga, pumupunta pa siya ng ibang baryo para lamang makidayo sa mga trabaho. Kahit hindi niya nga mga kakilala ang taga roon, kampante naman siya, lalo na't kung usapang lihim na aral lamang, malawak nito ang saklaw niya. Mula pagkabata niya kasi, yun na ang napagtutuunan niya ng oras hanggang sa kanyang pagtanda. Hindi kagaya ng mga pangkaraniwang antingero, nagtatangan si Domoy ng isang medalyon na doble kara pagdating sa abilidad at karunungan. Lahat ng kanyang kakayahan, nakadepende sa kung anong oras ang paglalaanan niya nito. Narinig niyo na ba yung tungkol sa medalyong may mukha ng anghel sa harapan at meron namang mukha ng demonyo sa likuran? Yon ang taglay na karga ni Domoy. Dahil sa medalyong yon, marami ang nangingilag sa kanya. Hindi man yan pansin ng kanyang asawa, pero sa araw-araw, nasisipat niyang karamihan sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa, umiiwas sa kanya. Bahala na kayo kung maniwala kayo, pero kagaya ng paglubog at paglitaw ng araw, ganoon ang kapangyarihan ni Domoy. Tuwing umaga, hawak niya ang aral ng kanan at kapag sumasapit naman ang takip silim, unti-unti itong nababago bilang isang karunungan ng kaliwa. Lahat ng karga niya sa katawan ay kusa ring nagbabago ng kakayahan dahil sa medalyong yon. Dagdag pa ni Domoy na kahit tangan niya ang kaliwang karunungan sa gabi, nasisiguro pa rin niya walang kalaban-laban ang mga nilalang na likas na mahihina. Saklaw din ang abilidad ng medalyong yon, ang mga aswang, impakto, mga taong dilim at mga elementong nagbibigay karamdaman sa mga pangkaraniwang tao. Mariinding inilahad ni Domoy na sa kanilang lugar, hindi lang siya ang kinakatakutan, gawa ng labis-labis ding nasisindak ang mga nilalang sa kaibigan niyang isa lamang satanista. Hindi man sa pagmamayabang, pero ayon kay Domoy, na sa dinami-rami niya ng kakilalang antingero, yun lamang ang bukod-tangi na nagtatangan ng libreta na nagliliyab sa oras na binabasa. Dagdag pa ni Domoy na minsan na niyang nabuklat ang libretang yon, ngunit kahit isang salita, wala siya roong nabasa. Pagtatapat kasi ng kaibigan niya, kusang nagpapakita ang mga kataga sa orihinal na nagtatangan ng libretang yon. Kapag naramdaman nito na hindi ka ang kanyang maestro, wala itong maibibigay na tulong sa iyo. Kung magpupumilit ka, sakit at sumpalang ang aabutin mo. Naniniwala rin si Domoy na ang mga katagang nanggagaling dito ay ubod ng mapanganib para sa mga pangkaraniwang tao sa mga tinuturing na kalaban nito. Dahil sa kapangyarihan ng libretang yon, nakuha din ng kaibigan ni Domoy ang bansag na satanista. Gayunpaman, sa kabila ng mga kakayahan nila, pinipilit pa rin nilang mamuhay ng payapa. Magkapit-bahay lang si Domoy at ang kaibigan niya na si Tagring. Kagaya niya, meron din yung 3 anak. Pagsasaka rin ang naging pamumuhay nito sa oras na wala na yung parokyano. Kahit alam ni Domoy na nagpapabayad ang kaibigan niyang yon, hindi naman niya ito pinapansin. Di niya kasi tipo yung mangialam sa gawain ng iba, gayong meron naman siyang mga personal na ginagawa. Sa totoo lang, isa ang ganoong pag-uugali ni Domoy na siyang pinaka nagugustuhan ni Tagring. Isang hapon, kakauwi lang nila noon galing bukid.
Nang akmang maghihiwalay na sila ng daan, inabisuhan naman siya ni Tagring na bumisita sa tahanan nito sa pagsapit ng gabi. Dagdag pa nito na wala naman sila doong gagawin kundi ang mag-inuman habang pinag-uusapan ang tungkol sa mga bagay-bagay. Matapos namang marinig ni Domoy ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang sumasagot doon ng, "Sige, Tagring, walang problema. Hayaan mo, agahan ko pa ang pagbisita sa bahay mo. Wala rin naman kasi akong gagawin mamaya eh." Nang marinig naman ito ng kaibigan niya, ngumisi lang naman ito habang naglalakad patungo sa bahay nito. Maya-maya pa, nang makauwi na itong si Domoy, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang asawa ukol sa gagawin nila ng kaibigan niya. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, hindi naman yun tumutol, gawa ng ilang metro lang naman ang layo ng bahay nito sa bahay nila. Ilang oras pa ang lumipas, sumapit na nga ang 7:00 ng gabi. Pagkahapunan nilang magpamilya, agad namang lumabas si Domoy, bitbit ang tirang ulam nila. Sa pagdating naman niya sa bahay ng kaibigan niya, nadatnan niya yung nakatambay sa labas, dala-dala ang 2 bote ng lambanog. Nang masipat naman siya nito, tuwang-tuwa naman yung lumapit sa kanya na para bang hindi na makapaghintay sa pag-iinuman nilang dalawa. "Sabi mo maaga ka pa. Kanina pa ako naghihintay sa iyo rito, Domoy. Ibang klase ka talaga. Yung maaga sa iyo, parang baliktad na." Pabirong wika ni Tagring sa kanya. Nang marinig naman ni Domoy ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Kilala mo naman ang asawa ko, tol. Hindi ako papayagan nun, kundi kakain ng sabay. Ay nako, huwag mo na nga akong tanungin. Inuman na tayo." Dahil sa kanyang sinabi, agad naman silang humanap ng pwesto para magsaya. Sa paglalim pa ng gabi, tanging ang mga boses lang nila ang maririnig sa buong paligid. Wala ring pakialamang dalawa kung sino man ang makakakita sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-iinuman, pansin na pansin naman ni Domoy ang kalasingan ng kanyang kaibigan. Habang nag-uusap kasi sila, panay lang naman ang pagngiti nito kahit wala namang nakakatawa. Maya-maya pa, dahan-dahan namang nabaling ang kanilang usapan sa seryosong paksa. Sa kanilang pag-uusap noon, doon na pag-alaman ni Domoy ang kailangan nito sa kanya. Ayon sa kaibigan niyang yon, kaya siya nito niyayang uminom ay dahil sa nahihiya siyang humingi doon ng tulong ng hindi lasing. Dagdag pa nito na palagi na lang kasi yung humihingi ng tulong kay Domoy kaya hindi na niya maipagkakaila na nahihiya na siya. Nang marinig naman ni Domoy ang sinabi nito, agad naman niya yung tinapik sa balikat habang nagwiwika roon ng, "Nahihiya ka pa sa lagay mong yan? Kung ako sa'yo, Tagring, huwag ka nang mahiya. Ang problema mo, problema ko na rin. Sabihin mo, sino ang kaaway mo?" Kasabay ng kanyang pagwika ay ang dahan-dahan namang pamumula ng kanyang mga mata buhat sa bisa ng agimat niya. Nang mapansin naman yun ni Tagring, napalunok lang naman yun ng laway habang sumasagot sa kanya ng, "Isang albularyong kaaway ko, Domoy. Ginigipit niya ako. Kahit anong gawin kong pag-iwas, pinipilit niya akong gawan ko siya ng masama. Ayoko namang makipaglaban sa kanya dahil alam ko, pinapahalagahan mo sila. Di ba ang sabi mo sa akin nun, kapag nasasaktan sila, nasasaktan ka rin? Yan ang rason ko kung bakit hindi ako lumalaban. Pero kung tutusin, kayang-kaya ko yung patayin anumang oras at pagkakataon." Nang marinig naman ni Domoy ang sinabi nito, mariin naman niyang inabisuhan ng kanyang kaibigan na huwag gumawa ng hakbang. Malakas kasi ang kanyang kutob. Pain lamang yon ng mga albularyo para sukulin itong si Tagring. Para sa kanya,
Hindi na yon nakakagulat, gawa ng matagal na yung pinagpaplanuhan ng mga albularyo sa kanilang lugar. Sa katunayan, kung hindi dahil sa kanya, ilang beses nang nagkabanggaan ang panig ni Tagring at ng mga albularyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inabisuhan naman niya ito na siya na mismo ang gagawa ng paraan para layuan siya ng mga taong yon. Dagdag pa niya na, kung maaari, huwag niya yung papakitaan ng kung ano-ano para hindi na yon masindak sa kanya. Matapos naman itong marinig ni Tagring, seryoso naman siya nitong inabisuhan ukol sa nararamdaman nito. Sabihan mo sila, Domoy. Ito na ang huling pag-iwas ko. Sa susunod, pasensyahan na lang kami. Hindi ko na kayang umiwas pa, kahit alam kong kayang-kaya ko naman sila. Seryosong wika ni Tagring sa kanya. Dahil sa kanyang mga narinig, minabuti naman niyang wag yung dagdagan ng tensyon. Maya-maya pa, nang medyo huminahuna ang kaibigan niya, agad naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa 2 aswang na nagawa nitong mahuli noong mga nagdaang araw. Ayon kay Tagring, itinago niya yon sa ilalim ng kanilang pamamahay para maging alay kay Domoy. Alam kasi nito na sa tuwing nalalasing itong si Domoy, wala yung ibang pinaglalaruan kundi ang mga aswang na nakikita nito sa kanilang lugar. Matapos namang mapag-alaman ni Domoy ang tungkol doon, nagmamadali naman siyang tumungo sa ilalim ng papag ng bahay nito. Pagsilay niya sa lugar na yon, doon tumambad sa kanya ang 2 babaeng nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya habang patuloy yung nag-aangil. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung pinulaw ng hawak niyang lubid, sabay sapilitang pagkaladkad dito papalabas ng pinagkukulungan nito. Matapos niya yung madala sa kinaroroonan ng kaibigan niya, agad naman niya yung tinigalpo, sabay utos dito sa kanyang nais ipagawa. Para kay Domoy, napakadali sa kanyang mag-utos ng mga aswang tuwing sumasapit ang gabi. Sa oras kasi na, mukha na ng demonyo ang nakalitaw sa kanyang medalyon, kaya niya nang utusan ang lahat ng nasa ilalim ng kapangyarihan nito. Ang medyo nahihirapan lang siyang pasunodin ay yung mga demonyong umahon sa mga impyerno at iilang mga gabunan na nagawa ng makatikim ng dugo ng mga dibino. Gayunpaman, bibihira lamang ang ganoong uri ng nilalang, kaya pakiramdam niya lahat ng nilalang na nasa paligid niya saklaw ng kanyang kapangyarihan. Nang marinig naman ng 2 aswang ang kanyang utos, agad naman yung nagbuno sa kanilang harapan. Hindi yun tumigil hanggat wala ni isa sa kanila ang binabawian ng buhay. Bale, yon ang nagsilbing libangan nilang 2 habang sila'y nag-iinuman. Kalahating oras pa noon ang lumipas, doon na nila nasipat ang pagbagsak ng isang aswang. Pagsilay nilang lasug-lasug na ang katawan nito, agad naman niyang inutusan ang kasama nitong nagwagi na maghanap ng balbal para ipakain ang katawan ng kanyang kaibigan. Ngunit nang marinig naman ito ang kanyang utos, mangyak-ngyak naman yung napasilay sa kanya habang paulit-ulit na nagmamakaawa na huwag ipagawa ang ganoong bagay. Alam mo naman siguro ang ginagawa ko kapag hindi ako sinusunod. Ikaw ang nanalo. Malaya ka na kapag nagawa mo yung huling utos ko. Pero kung ayaw mo, baka mapilitan akong muli kang utusan. Mamili ka. Uutusan kitang muli kapalit ng bangkay ng kaibigan mo o dadalhin mo yan sa daanan ng mga balbal para ipakain. Kung ako sa'yo, piliin mo yung ikalawa. Unang-una, patay na yan eh. Ano pa ang magiging silbi niyan? Diba? Wika ni Domoy sa nilalang. Nang marinig naman ng aswang ang kanyang sinabi, naglakas loob ito na piliin ang kanyang unang kasunduan. Dahil dito, wala nang nagawa itong si Domoy, kundi ang ngumisi. Sa isang iglap, iniutos niya sa nilalang na yon na paslangin sa harapan nila
ang mismong buhay nito. Matapos naman niyang mailahad ang kanyang utos, tapatan niyang sinabi sa nilalang na yon na mas halang pa ang kaluluwa niya sa kaibigan niya, kaya isang kahangalang maituturing ang paglalakas loob nitong makipagsapalaran sa kanyang kasunduan. Dahil dito, wala namang nagawa ang nilalang kundi harapang bunutin ang dila nito. Kahit bumubulwak na ang dugo nito sa bunganga, hindi pa rin yun tumigil hanggang sa hindi naglaon, lumabas na ang mismong puwak nito. Pagbitaw naman ng nilalang sa kanyang puwak, mabilis naman yung bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Sa pagkamatay ng dalawang aswang, yun naman ang naging hudyat sa kanila para tapusin na ang kanilang pagsasaya. Matapos naman nilang mag-inuman, nagpaalam na itong si Domoy na uuwi na. Dinala na rin ito ang dalawang bangkay ng aswang upang masigurong maipapakain niya ito sa mga balbal na kanyang masisilayan. Sa pagsapit ng umaga ng sumunod na araw, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway. Kasalukuyan na siyang naglalakad patungong baryo. Nang marating na niya ang pamamahay ng albularyo, agad naman niya yung tinipon para ilahad ang kanyang pakay. Noong una hindi pa sumasang-ayon ng mga ito, pero matapos marinig ng mga albularyo na naiirita na ang kaibigan niya, doon na yun nag-umpisang tumawa. Dahil sa pangyayaring yon, mariin namang inabisuhan ni Domoy ang mga ito na hindi na makakabuti para sa kanila na pagtulungan ng kaibigan niya. Binalaan niya rin yon na sa oras na gawin nila ang ganoong bagay, tanging kamatayan lamang ang kanilang makukuha. Dagdag pa niya na, sa oras na ginawa yon ng mga albularyo, hindi yon makakakuha ng kahit na anong tulong na magmumula sa kanya. Ni minsan hindi niya hinangad na tulungan ang dalawa niyang kaibigang naglalaban. Matapos naman yung marinig ng mga albularyo, naglakas loob ng magsalita sa kanya ang pinuno ng mga ito ukol sa nais nilang mangyari. Huwag kang magagalit, Domoy, pero matagal na naming binabalakan niyang si Tagring. Hindi siya katulad mo. Siya purong kaliwa. Ang mga katulad niya, pinapatay o kung hindi naman pinapalayas sa ganitong lugar. Masaya kami ngayon sapagkat nalaman namin wala kang papanigan. Naway panindigan mo yan sa oras na pagtulungan na namin siya. Wika ng pinuno ng mga albularyo sa kanya. Matapos naman itong marinig ni Domoy, napabuntong hininga lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Ay, bahala kayo. Basta ako nagbabala na sa inyo ha. Makakaasa kayo. Hindi ako tutulong. Noon pa man, alam ko na kung sino rito ang dehado." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang dahan-dahan naman niyang pagtalikod sa kinaroroonan ng mga ito. Maya-maya pa, pagdating niya sa bahay ng kaibigan niya, agad naman niya yung inabisuhan ukol sa binabalak ng mga ito kay Tagring. Inilahad din niya na baka sa pagsapit ng gabi, lulusob yun sa kanyang tahanan. Dagdag pa niya na wala yung dapat ipag-alala para sa pamilya nito dahil doon siya mananatili upang masigurong maiwasan ang anumang masama nitong binabalak. Nang marinig naman ni Tagring ang kanyang sinabi, taos-puso naman yung nagpasalamat sa kanya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, minabuti naman niyang bumalik na muna sa bahay nila upang maglagay ng hangganan sa kanyang bakuran. Ang hangganang yon, magbibigay ng hudyat sa mga tauhan niyang engkantado para sugurin ang kahit na sino na hindi naman niya pinahintulutang pumasok sa loob ng kanilang pamamahay. Matapos naman yung gawin ni Domoy, kitang-kita niya mula sa malayo ang paglapit ng mga tauhan niya. Bawat isa sa mga ito napapanig sa iba't ibang uri, kung kaya't samot-saring abilidad ang kaya nitong maipamalas sa sandaling yon ay nagsama-sama. Nang matipon niya na yon sa bahay niya, agad naman siyang pumasok sa loob upang bigyan ng abiso ang kanyang asawa. Dahil sa mga nangyayari, hindi naman yun tumutol sa nais niya.
Sa pagsapit ng gabi, habang tahimik na noon sa kanilang baryo, matyaga naman silang naghintay ng kanyang kaibigan. Noong una, wala pa naman silang nasisipat pero hindi naglaon. Doon nila nakita ang pangkat ng mga albularyo na mabilis na naglalakad patungo sa tahanan ng kanyang kaibigan. Matapos naman nila yung masilayan, kalmado naman siyang pumwesto sa tabi ng bahay nito upang magsilbing bantay sa pamilya ni Tagring. Sa pagdating ng pangkat ng mga albularyo, agad naman itong ibinaba ang kanilang mga daladalang sulo. Dinukot na rin ng mga ito ang kanilang mga sandata, hudyat ng paghahanda nila. Nang masipat naman yon ni Tagring, ngumisi lang naman siya habang dahan-dahang binubuksan ng libreta niyang unti-unti nang nagliliyab. Mukhang nakalimutan niyo na yata kung bakit ako tinawag na satanista. Bueno, ito ang gusto ninyo. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo. Wika ni Tagring sa 9 na albularyo na nakatayo sa labas ng bahay niya. Matapos naman niyang makapagwika, dahan-dahan naman siyang humawak sa lupa kung saan mula roon umahon ang isang malataong nilalang na may 2 sungay sa noo. Gawa sa lupa ang katawan nito at sa estado ng nilalang na yon, tila bang direkta yung galing sa kaila-ilaliman ng impyerno. Maya-maya pa, nang makatayo na yon sa tabi niya, taimtim naman niya yung inihipan ng salita na magbibigay dito ng buhay. Sa isang iglap, dumilat ang mata ng nilalang na yon na siya namang labis-labis na ikinasindak ng mga albularyo. Pag-atungal nito, walang habas naman yung tumakbo patungo sa kinaroroonan ng mga kalaban nito. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman yung pinagtulungan ng mga albularyo, pero sa sobrang init ng nilalang, hindi na nila mawari kung papaano pa nila yun kukomprontahin. Dagdag pahirap din para sa kanila ang paghigop ng kanilang kaluluwa sa kabila ng napakataas na nilang bakod at puder sa kanilang mga katawan. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, saksi naman itong si Domoy kung papaano durugin ng kaibigan niya ang mga albularyong yon. Para sa kanya, hindi na yun nakapagtataka, gawa ng matagal na niyang alam kung gaano kalakas ang kanyang kaibigan. Aminado rin siya na sa kanilang lugar, siya lamang ang may kakayahan na talunin ang mga nilalang na kaya nitong tawagin. Sa kanyang pagmamasid, kitang-kita niya kung papaano lamunin ng buo ang mga albularyo. Yung iba sa mga ito, napilitan ng umatras matapos magtamo ng matitinding pinsala sa katawan. Ang 2 rin sa mga pinakabatang albularyong sumama roon, nagpupumilit na gumapang kahit nakakalas na sa kanila ang kanilang mga bewang. Bagaman nakakaramdam ng matinding awa itong si Domoy, wala naman siyang pagpipilian dahil sa nangako siya na hindi siya mangingialam. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat niyang isang albularyo na lamang ang natira, doon na siya nagpasya na yon ay iligtas. Pagsilay naman ni Domoy na susugurin na yon ng demonyo, bigla naman siyang sumipol at kasabay nito ang pagiging alikabok ng nilalang na yon. Matapos naman niya yung gawin, dahan-dahan naman niyang tinitigan ng kanyang kaibigan habang seryosong nagwiwika roon ng, "Tama na yan, Tagring. Nagawa mo na ang gusto mo. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Kanina alam ko, hindi niya gustong sumama. Napilitan lang siya. Kaya, patawarin mo na." Nang marinig naman ni Tagring ang kanyang sinabi, napayuko lang naman ito habang dahan-dahang tumatango. Pagsilay naman ni Domoy sa naging sagot nito, agad naman niyang sinenyasan ng albularyo na umalis na. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, dali-dali naman niya yung nilapitan para kausapin. Kahit kasi alam niyang matatag ang kaibigan niyang yon, nasisiguro rin niya nakakaramdam din ito ng matinding lungkot sa mga panahong nakakagawa yon ng pagkakasala. Kahit kasi hindi niya yun gustong gawin, wala siyang pagpipilian
lalong-lalo na kapag nakatagpo siya ng mga taong ang tingin sa kanya ay isang nilalang na merong halang na kaluluwa. Sa paglipas pa ng mga araw, awa naman ng Diyos, hindi nagkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama. Aminado rin kasi noon ang kaibigan niya, nagpapasalamat yun sa kanya dahil sa mga tulong na kanyang ibinigay. Gayunpaman, sa kabila ng mga tulong ni Domoy, sinisi pa rin ni Tagring ang kanyang sarili dahil sa mga nangyari. Bahala na kayo kung isipin niyong masama itong si Tagring, pero ayon kay Domoy na ang taong yon ang isa sa mga taong ipinagpapasalamat niya na dumating sa buhay niya. Kahit nagtatangan yon ng aral ng kaliwa, nasisiguro niya mas mabait pa yon sa mga taong palasim pa. Dekada pa man noon ang lumipas, nanatili pa ring masaya ang kanilang pagsasama. Para tigilan na rin si Tagring ng mga kalaban niya, hanggat maaari, hindi na niya ginamit pa ang kanyang karunungan. Dumidepende na lamang siya noon sa kaibigan niyang si Domoy na siyang nagtatanga ng medalyong may wangis ng anghel at ng demonyo. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang mahirap mamili ng panig sa dalawa, no? Pero parang lumalabas na mas pinanigan ni Domoy yung kaibigan niya. Well, hindi natin masisisi si Domoy kasi kaibigan niyang puro si Tagring. Tapos binigyan niya naman ng warning yung mga albularyo eh. Kasi unang-una, bakit ginawa yun ng mga albularyo? Iniisip nila na peste itong si Tagring or magiging peste. Pero kung tutuusin, wala namang ginagawa yun sa lugar nila. Tahimik lang yung namumuhay, di ba? Yun nga lang kasi siguro, yung presensya ni Tagring hindi matake ng mga antingero o albularyo na gusto siyang mawala roon. Siguro gabi-gabi binabangungot sila, may mga imahe silang nakikita na kadikit ni Taning. Diba? Hindi natin masasabi kasi nga satanista si Tagring eh. So talagang counter yan sa kanan. Pero yun nga, parang hirap mamili ng side no kasi si Domoy kaliwat kanan eh, kaya niyang makontrol. Sobrang angas din nun. Hindi ko alam kung anong klaseng medalyon yung may anghel tapos may demonyo. Ang alam ko lang na ganung medalyon may anghel tas tinatapakan yung demonyo. Pero yung magkabilang side, ngayon ko lang narinig to. So nakakatakot siya no. Pero ang sarap maging kaibigan ni Domoy kasi nga pagtatanggol ka talaga hanggang kamatayan eh. 'Di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.